Vatican. Pinaghahandaan na umano ang funeral rehearsal para kay Pope Francis. What's up mga ka-showbiznatics? Nandito na naman tayo sa bago nating video. Kung bago ka sa channel na ito, ay pakiclick naman ng subscribe button at notification bell para ma-update sa mga bago naming uploads. Naniniwala ang 88-year-old Catholic Church leader na si Pope Francis na hindi na magtatagal ang buhay niya kaya pinaghahandaan na ang kanyang burol at libing. Mula pa noong Biyernes, Pebrero 14, 2025, nakaratay na si Pope Francis sa hospital ng Gemelli sa Rome, Italy. Dahil sa matinding pananakit ng dibdib na resulta ng malubhang impeksyon sa paghinga. Kinumpirma ng The Vatican na may pulmonya si Pope Francis sa kanyang magkabilang baga. Pinalala ito ng asthmatic bronchitis na nangangailangan ng cortisone at antibiotic treatment. Inilahad ng The Vatican sa opisyal na pahayag nitong nananatiling komplikado ang kalagayan ng kalusugan ng Santo Papa. Laboratory test, chest x-ray, and the Holy Father's clinical condition continue to present a complex picture. Itong nakababahala dahil inalis ang bahagi ng baga ni Pope Francis noong kabataan nito kaya mas panganib ang karamdaman niya sa paghinga. Ayon sa ulat ng isang source, isinailalim na sa curfew ang Swiss Guard bilang paghahanda sa posibleng pagpanaw ni Pope Francis. Ang Swiss Guard ang nangangalaga sa seguridad ng pinakamataas na pinuno ng simbahang Katoliko. Nakasaad sa ulat na naghahanda na ang Vatican sa funeral rehearsal para kay Pope Francis na isang makasaysayang sandali para sa mga Katoliko. Di umano, tanggap ni Pope Francis ang lumalalang kalagayan ng kalusugan nito. Ito ang dahilan kaya sinabi niya sa dalawang malapit sa kanya, "I might not make it this time." Minsan nang sinabi ni Pope Francis na nakahanda na ang paglilibingan ng kanyang mga labi kung sakaling bawian na siya ng buhay. Sa kabila ng malubhang kalagayan ng Santo Papa, hinihiling ng simbahang Katoliko na patuloy na ipagdasal ang kanyang kalusugan at paggaling. Jorge Mario Bergoglio ang tunay na pangalan ni Pope Francis. Nag-umpisa ang panunungkulan niya bilang pinuno ng simbahang Katoliko at Vatican City State noong Marso 13, 2013. Pangatlo si Pope Francis sa mga pontiff na bumisita sa Pilipinas. Una si Pope Paul VI noong 1970. Sinundan ni Pope John Paul II na 2 beses dumalaw sa ating bansa noong 1981 at 1995. 5 araw na malagi si Pope Francis sa Pilipinas mula Enero 15 hanggang Enero 19, 2015. Kabilang ang Tacloban, Leyte sa kanyang mga pinuntahan. Kasama niyang nananghalian ang mga Pilipinong nakaligtas mula sa Typhoon Yolanda. Isa sa mga pinakamalakas na bagyo na kumitil ng mga buhay at sumira ng mga ari-arian noong November 7, 2013. Sa kabila ng bagyo, todo ang ngiti ni Pope Francis nang salubungin siya ng libo-libong Yolanda survivors at pilgrims sa Tacloban. Bandang 8:47 AM nang lumapag ang eroplanong sakay si Pope Francis sa Daniel Romualdez Airport. Sinuong ni Pope Francis ang ulan
at malakas na hangin at walang suot na raincoat nang siya ay bumaba ng eroplano papunta sa kanyang Pope Mobile. Tinatayang 600 na youth dancers ang sumalubong kay Pope Francis habang ang libo-libong pilgrims ay masayang kumakanta ng Papa Francisco Viva el Papa bago nagsimula ang misa. Ang pagbisita ni Pope Francis sa mga biktima ng Bagyong Yolanda ang itinuturing na pinakamahalaga niyang misyon sa pagpunta ng bansa. Sabay-sabay nating ipagdasal ang Santo Papa naway bumalik na ang kanyang dating kalusugan. Hanggang dito na lang tayo mga ka-showbiz natics. Salamat sa panonood at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aming channel ay i-click mo na ang subscribe button at notification bell para ma-update sa mga bago naming videos. Bye-bye!